What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si General Macanas. Unti-unti ngang lumalabas ang katotohanan. Dito sa isinampang kaso, kina Teves at General Bantag no mga kababayan. At yari ngayon itong si SOG Boying Remulla na kinokontrol di umano ang hustisya sa ating bansa. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kaya ang wika ni General Macanas buti na lamang ay mayroon pang matitinong prosecutors no na di nakikisawsaw dito sa kapangyarihan di umano ni Boying na siya namang pagkakaroong hustisya nitong dalawang mama na si Teves at DJ Bantag. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Ito, good news ito para sa mga supporters kay ex-Congressman Ernie Teves at DJ Bantag. Itong dalawa na ito, Bantag Teves, parang biktima ng inustisya ni Boying at Abalos. Hmm. So itong bagong development, nagpapakita lang na kapalpakan ni Boying at ni Secretary Abalos. So, initial victory para kay ex-Congressman Teves, and I believe later on, susunod ng ating DG Bantag, magiging ganito. Okay. So, ano itong initial victory ni ex-Congressman Teves? Mayroong lumabas na resolusyon ng kaso galing sa piskalya sa illegal possession of firearms and ammunitions na na-file kay ex-Congressman Teves. Lalanin natin, merong desisyon ng Anti-Terrorism Council na tinuring na nila si ex-Congressman Teves na isa siyang terorista. So kung terorista, yan, maraming baril, ammunition, talagang grabing kasalanan, terorista. So, isang ito yung firearms, marami siyang armas. Pinagmamayabang ni Secretary Boying Abalos na very strong evidence kuno yung nakalap ng PNP para kasuhan itong si Teves. So, maliban sa murder charges na na-file kay Congressman Teves, dagdag kaso pa itong illegal possession of firearms, tapos yung pag-consider sa kanya na terrorist. Okay, so dito lang muna tayo ngayon sa illegal possession of firearms. Naglabas na po ang resolusyon ang Fiscal's Office dated September 28 ngayon. Okay, so yung sinerch na bahay somewhere dito sa Pasay yata, Metro Manila, ang allegedly na nakuha doon is caliber 45 pistol, hand grenade, ammunition, at saka yung rifle scope. Okay. So, dalawa ang respondent, yung isang Jose Gimarang ba? At saka itong si ex-Congressman Teves. Sila yung inaakusahan. So, nagsubmitar ng ebidensya ang CIDG, PNP. So, sinabmit sa piskal ang prosecutor's office, pinag-aralan. Okay. So matotal, bago lang, ngayong araw lang ito yung resolution ng piskal. Yung civilian nga naabutan doon, ang recommendation ng piskal is, yes, there is probable cause, approve yung complaint na mafailan siya ng kaso na illegal possession of firearms and ammunition, yung civilian, yung Gimaras. Okay? But, dito sa pangalawa kay Congressman Ernie Teves, ex-congressman, very clear po yung desisyon ng piskalya nga case against second respondent Teves dismiss. Okay? Tatlong
piskal o prosecutor ang nagpirma, ang last nga nagpirma yung Prosecutor General. Kalimutan ko na yung pangalan. So yung resolution papunta na sa Office of the Secretary. So, hindi natin malaman ang mangyari kasi ang Secretary of Justice meron siyang kakayahan to reverse the decision. Naku po. So, I don't know. Ang PNP naman, ang CIDG, meron siyang option to file a protest o ano ba yon, motion for reconsideration. Ano sa tingin nyo? Kasi ano na ito, napahiya ang PNP, CIDG. So, most likely, baka mag-file ng motion for reconsideration ang CIDG. So, pag mag-file sila, pwede, dyan pa rin sa piskalya idinig yung motion for reconsideration. But kung mag-decide pa rin ang piskal na dismiss pa rin ang kaso laban kay ex-Congressman Teves, that's the time na aakyat na ang motion o reklamo ng CIDG sa Office of the Secretary. Kaya ang Office of the Secretary, pwede niyang sang-ayunan ang desisyon ng piskalya na dismiss yung illegal possession of firearms kontra kay ex-Congressman Teves, or pwede niyang baliktarin o pwede niyang So, I don't know kung anong mangyayari. Hindi ko na alam ang utak ni Boying. Kaya lang, bastang sa mga pronouncement niya, very sure siya na So, basta sinasabi niya na very strong ang evidence against kay Teves. So, ito ngayon. So, pasalamat tayo sa mga piskalya. So, dito mo makita na may mga piskalya pa rin na matitino at hindi nagpadaig sa mga pronouncement ng Secretary of Justice. So, this is an initial victory for ex-Congressman Teves and sa mga tao. I believe maraming mga tao na sumusuporta pa rin kay ex-Congressman Teves. So, ano ngayon ang masasabi ng PNP, ng DILG? Hintayin natin. Hintayin natin ang response ng PNP CIDG dahil siguradong magre-react sila nito dahil kapalpakan para sa kanila. Parang ang nangyari, hindi naman tanim bala, tanim baril, kasi ang piskalya approve yung complaint, illegal possession of firearms doon sa tao. Kaya lang, kakulangan pa rin sa PNP kasi ikinonect nila kay Teves na wala namang strong evidence na ang mga armas na yon ay pagmay-may-ari ni ex-Congressman Teves. Kaya, to me, may pag-asa pa. So, punta na tayo dito sa yung overall case ni ex-Congressman Teves, yung murder charges. So, hintayin natin ang ng korte. At rin pala dahil wala si Congressman Teves, ex-Congressman Teves, nasa ibang bansa. Para maitulad siya kay DG Bantag. Kay DG Bantag ngayon, case, case archive. Archive, parang itinago sa aparador, archive. So, wala mo na. Hintayin na mahuli ng PNP o NBI, Law Enforcement Agency, si DG Bantag, bago i-open, bago i-trial ang kaso, dinigin ang kaso. So, meantime, wala pa. So, ang ating DG Bantag, ang ating na lang sa kanya is, DJ, matago-tago ka. So, Ilocano, Igorot word for mabuhay, long live DG Bantag, but at the same time, sa Tagalog naman, magtago ka ng maigi. So, I believe ako, personally, darating ang panahon, ma-clear din ang pangalan ng ating DG Bantag. Kasi naniniwala ko, framed up siya.
naniniwala ako na wala siyang ginawang masama when it comes yung charges, murder charges, kay late Percy Lapid and kay late Villamor. Hindi ako naniniwala na si DG Bantag ang may kagagawan nun. Mm. Kalokohan yun. Script, drama, or ano, hindi kapani-paniwala para sa akin. And I believe kayo rin na nanonood sa aking channel, naniniwala tayo na frame up lang ang ating DG Bantag. So, ganun na rin dito kay ex-Congressman Teves. Kasama na natin sa dasal na dalawang tao na parang biktima ng inhustisya. Pareha sila ng panawagan na alis muna si Secretary Boying sa DOJ kasi lumalabas na masyado na siyang bias. So pag alis niya, yun ang promise ni DG Bantag, di ba? Na hindi siya magsusurrender once na nasa DOJ pa rin si Secretary Boying. So, kailan siya alis? Wala. Kapito ko, hanggang end of term ng President Marcos, nandyan siya. Kaya, ang pagtatago ng ating DG Bantag hanggang 2028. Kaya, ganun ang labanan. After 2028, yan, pwede na pong lalabas si DG Bantago. After 2028, pwede na rin babalik si ex-Congressman Teves para harapin nila ang kanilang kaso sa